Happy New Year, Momshies! January 1st today and I'm so glad na may shift ako. Ibig sabihin, meron akong work. Continuous work lang. Ayan, nag-work ako ngayon. Si Prime, as usual, ay nanonood sa kanyang tablet. Ang schedule ko mga Momshi, pang hapon ako. 3 PM hanggang midnight. 11 PM, ganun. Pero mag-change na yung schedule ko. Magiging panggabi na ako. And ayun, mamimiss ko ang aking schedule kasi gusto ko yung ganitong panghapon. Nakakatulog ako sa gabi. Good morning mga Momshies. Today is my day off. Si Prime natutulog pa siya. Ayan. And ako, ito, mag-duty naman ako for Prime Nails. May kape ako. Kakatapos ko lang magdasal. And, ayan, magde-daily mass muna ako. Kasi every morning, ako ay nag-online kapamilya daily mass. After ko mag-daily mass, nag-healing prayer ako. Alam nyo na, may pinagdaanan ako before sa aking health. So, gusto ko maging consistent ako sa faith ko. And yun yung naging practice ko na gawin. Kasi yun yung parang, yun talaga yung nakapagpalakas ng loob ko. Yun yung nakatulong sa akin during the times of trials, kumbaga, sa aking buhay. And kung ayun, napanood niyo yung mga previous vlogs ko, yun nga, health-wise ay dumaan ako sa pagsubok, yung family namin, and yung mga practice na ginagawa ko noon, gusto kong patuloy, continuous ko siyang gawin kahit na magaling na ako or kahit na nakuha ko na yung mga pinagpipray ko. And sana ganun din kayo mga Momshi. Huwag natin kalimutan yung pagiging faithful natin kay Lord. Ano man yung paniniwala natin, yung religion natin, alam ko magkakaiba man, pero isa pa rin yun. Pero iisa lang yung pinaniniwalaan natin, na meron tayong Panginoong Diyos na gumagabay sa atin sa araw-araw. So, wag natin kakalimutan na kausapin siya, na manampalataya kung ano man way natin para mas mapagtibay pa yung faith natin kay God. After kong mag-daily mass, magpa-prime nails ako. Actually, si Kim, may shift siya, nandun siya sa labas. Pakita ko sa inyo. Para ipapasok ko sa loob. Doon ko na gagawin. So, yan yung ginawa ni Kim. Actually, ito ay French tip. Pero medyo dahil ginagamay pa ni Kim yung mga ibang design, aayusin ko yung aayusin ko siya para maging mas pantay. Yan, tapos yan ang aking agenda for today dahil meron kaming Shopee order. Ayan, ito yung outfit ko. Guys, ito yung outfit ko pag ako ay duty for Prime Nails. Ayan, nagja-jacket ako and apron para mas protected kasi kakagaling lang nung aking opera. Naghilom na siya. Yung opera ko hindi siya tinahi. As in open opera lang. Tapos hinayaan lang mag-close. Actually 1 month to bago tuluyang mag-close. Every week napapansin namin na mas bumubuti siya, unti-unting nag-close, unti-unting humihilom hanggang sa ayun, medyo na-deform nga lang yung pinaka-breast ko sa left. Pero okay lang yun. Yung importante ay gumaling siya. And ayun, kaya ito, ganyan yung aking outfit. Nagja-jacket ako. Actually, dahil malamig din kasi itong pwesto ko
tapat siya ng aircon. So, yung hangin ng aircon, direkta na sa akin yung tama. Tapos, pag nag-work from home ako, same yung pwesto ko. Sa akin, diretso yung lamig. Kaya lagi ako naka-gear. May jacket. Minsan nagpapajama ako or nagkukumot ako sa legs ko. Ayun, pero ayun mga mamshi, ayan. Mag-work muna ako for Prime Nails. God bless us all. Enjoy your food! We're going to the grocery! Merienda tayo mga mamshi. 3 cheese pizza. And ice cream. Even for me. Like it? Yeah. Come on, let's get some water. Hello, Momshies! Naka-duty ako for Prime Nails. Kasi kailangan nang mag-restock sa Robinsons branches. So, eto, hinahabol ko yung mga bagong designs na i-deliver. So, uunahin kong mag-restock sa Galleria, sunod sa Ermita. So, hopefully magawa ko in one day. Good evening, mga Momshies! Bumili kami ng merienda kanina. And si Prime. Tayo ng merienda, mga moms. Hello, momshies. Nagpakulay tayo ng hair, ayan. And today ay first day ko ng night shift. Actually, before kasi considered as mid-shift siya kasi panghapon ako, pang 3 p.m. ako. Pero today, nagbago ang schedule ko. Moving forward, 10 p.m. na po ang schedule ko. Actually, 9 p.m. So, ganun, panggabi na. And wala akong tulog. Kanina pa yung gising ko, mga 7 a.m., 7:30 a.m. Hindi ako nakatulog. So, good luck sa akin. Full shift. So, ayun, meron pa akong parang almost 2 hours to prepare. Tinatulog ko lang si Prime. Ayan siya. And sobrang thankful ako sa aking work from home. Lord, thank you so much, Lord. Talagang, alam niyo mga mamshi, dininig ni Lord, ni Mama Mary yung prayers ko, prayers namin. Sobrang milagrosa ni Mama Mary. Alam nyo, nung nag-vlog ako nito, in-upload ko yung vlog ko nang pumunta kami sa sa Santa Lucia Parish Church sa Novaliches kay Father Marvin ng Gabay Aral. And nagdasal kami nung nagpunta doon ang milagrosang Birhen ng Lindogon. Pinagdasal ko na sana makahanap kami pareho ni Paolo ng work from home. At syempre yung tuloy-tuloy continuous healing and good health sa aming family. And nung bumalik kami doon, nung pumunta naman doon yung milagrosang Birhen ng Manawag, Pangasinan. And yun, nagdasal din ako. Yun din ang pinag-pray ko, good health, long life sa amin, sa aming family, and continue sa pagaling sa aking breast. Since naoperahan nga ako sa breast. And yun din yung makahanap kami ni Paolo ng work from home. And alam nyo ba, talagang tinupad niya po yung aming kahilingan. Ngayon, sabay kami ni Paolo may work from home. Thank God. Thank you, Mama Mary. Thank you, Lord. Alam nyo, talagang prayers can move mountains. Kung pwede ko lang isa-isahin ngayon lahat ng panalangin ko na tinutupad ni Lord
sa right timing niya. Sobrang tagal siguro ng vlog ko. Pero alam nyo, ito yung pinaka-share ko sa inyo. Sobrang wag tayong titigil sa pagdadasal. Syempre pagdadasal ng taimtim. Kasi talagang nakikinig si Lord. Bibigay niya talaga lahat ng panalangin natin lahat. So, sa inyo mga viewers ko na merong mga pinagdadaanan, health-wise, family, financial, alam nyo, ilapit nyo lang lahat yan kay Lord. Iiyak nyo lang kay Lord. Yan, nakikinig si Lord, and talagang marirealize nyo one day, binigay niya na sa inyo yung mga pinagdadasal nyo. So, yun, hindi ako nagsasawang paalalahanan kayo tuwing mag-upload ako ng vlog na never stop praying, never stop believing in God. Morning, Momshies. Grabe, galing akong shift kagabi, diba? And natulog ako pagka-out ko ng 6 AM. Humiga agad ako, natulog ako. Hoping na makaka 8 hours naman ng tulog. Kung hindi man 8 hours, kahit 7 hours, 6 hours, ganun. Grabe, nagising ako mga 10:30, so 6, 7, 8, 9, 10. 4.5 hours, mga ganun lang. And ako kasi yung tipo ng kapag nagigising ako, nakatulog na ako ng mahaba, yung ganong tulog. Pag nagigising na ako and hindi na ako tinabla ng antok, hirap na ako ulit makatulog. May pasok ulit ako mamaya ng 9 PM. Tapos si Prime papatulugin ko pa yun mamaya, mga before 9. So dapat mga 8 ay tulog na si Prime para makapag-prepare ako before ng shift. So, hindi ko na alam. Good luck na lang. Kasi nga, first day ko kanina ng panggabi. Kaya ayoko kasi ng panggabi, mga mamshi. Hindi talaga ako nakakatulog sa umaga. So, ang tendency, morning person kasi talaga ako. Ayun. Ang tendency talaga na nangyayari sa akin nung panggabi ako, especially nung nag-work ako on-site. Kaya ako na tatanggal sa trabaho dahil sa dami ng absences ko, ng lates. Actually, more on absences kasi talagang sa gabi ako nakakatulog. Tapos, tinatamad na akong bumangon sa alarm ko noon. Alam ko, ang pangit ng ganong pag-uugali noon. Way back pa yun, nung first job ko sa call center. So, ngayon, bumabalik na naman siya. Kasi ang tendency nga, dahil hirap na ako makatulog uli, sa umaga, konting tulog lang, ayun, ganyan, 3 hours, 4 hours. Swerte na kung umabot ng 5 hours. Pag gising ko, ayan na, gising na ako, hindi na ako talaga makatulog uli. So, may times na after shift ko talagang bangag na bangag. Gising lang. Tapos, minsan hindi na ako nakakatulog ng ganun. Ay, ewan ko. Pero ayun, in-update ko lang kayo, mga momshi. Sino ba sa inyo ang mga may shift na panggabi dyan? Any tips naman? Actually, yung tips na nakuha ko, isa sa mga nakuha ko way back pa. Dati kasi, guys, nung nasa call center ako ay doon pa yung bahay namin sa Quezon City. And yung bahay namin doon, walang ganyang, itong curtain namin is blackout curtain. Hindi siya literal na blackout na yun talagang sobrang black na black, dilim na dilim pagka walang ilaw. Pero dati kasi nung nasa Quezon City ako at panggabi, pangarap ko talagang magkaroon yan. Pero ewan ko ba bakit hindi ako nakakabili noon or whatever, hindi ako nagkaroon noon ng blackout curtain. Kasi nga sobrang hindi ako makatulog nga, 'di ba, mababaw ang tulog ko. So sa ilaw medyo sensitive din yung mata ko talagang. Pagka naramdaman ko lang na kahit nakapikit ako, naramdaman ko lang na parang may sunlight sa paligid ko or may liwanag, nagigising na ako, nawawala na yung antok ko. So ngayon na-realize ko na kahit may blackout curtain, ngayon kasi ayan, hindi na tumatagos yung sunlight sa loob. So, naka-dim na yung kwarto.
bukas lang yung ilaw. Pero ayan, pag pinatay ko, ayan, ganyan yung effect niya. 'Di ba? So, kahit nakaganyan na-realize ko na mababaw pa rin talaga yung tulog ko. Ayun, inisip ko nga paano ako makakagawa ng prime nails kung antok-antok naman ako daytime. Pero ayun, bahala na. Ito nga pala mga mamshi, dumating na ang aking mga phone cases. Alam niyo, sobrang excited ako kasi dati pa, nung nagkaroon ako ng sariling cellphone, sobrang adik ako sa phone case. So, ngayong 2024, may bago na naman tayong mga phone cases. Actually, ang dami ko pang mga phone case nakatago. Pero yung iba, hindi ko na-trip gamitin. Medyo masakit siya sa kamay pag hawak-hawak ko kapag nagpo-phone. So, umorder uli ako ng bago. Mga mura lang naman to sa Shopee sa China. Less than 100 pesos ang isa. So, itatry ko sa aking cellphone. Ayan, meron tayong clear, black, may MagSafe, magnet, meron akong Apple, ano yun? Wallet gray, white, and another black. So, susukat ko lang sa phone. Mga mamshi, ayan. Hindi ako makatulog, bumaba na ako. Alam nyo ba? Wala talagang pag-asa. As in, 4 hours lang yung tulog ko. And today, 6 PM na. So, magka-carrot juice muna ako. Tapos mamaya magkakape ako. Kasi ginawan ako ni Paolo ng carrot juice. So, ito ay aking pang detox. Ganon. Parang healthy, more on healthy living na talaga. Hopefully, mapangatawanan ko. Tinry kong umidlip kanina ng mga 2 PM. Nakahiga ako. 6 PM na ngayon. Wala. Hindi ako nakatulog and na-stress lang ako kasi paikot-ikot lang ako sa kama. Hindi talaga ako night person. Kamusta mga mamshi? Grabe, ngayon ay pangatlong araw ko ng panggabi. Di pa rin ako makatulog. Laging 3 hours lang yung tulog ko na tuloy-tuloy. Tapos hindi na ako nakakatulog kahit tinatry kong umidlip. Sa hapon, hindi na talaga. Di ko alam kung bakit. Nag-a-adjust pa lang siguro ang katawan ko dahil hindi naman ako sanay ng ganitong schedule. Ang body clock ko di makapag-adjust, pero lagi kong pinagpipray na sana makapag-adjust na yung katawan ko sa shift ko. Actually, ni-request ko na nga sana yung shift ko bumalik sa panghapon kasi hindi ko alam. Ngayon sumasakit na yung ulo ko. Hindi ko alam kung dahil meron ako last month kasi na nagkaroon ako, sumakit yung ulo ko during menstruation, tapos nawala din nung patapos na. So ngayon, first day ko na meron ako and sumabay yung sakit ng ulo ko. So good luck to me, and Lord, sana talaga hindi ako antukin tuwing shift ko. At sana makatulog pa ako later. Hindi natin kung lalaki siya. Lema, kailangan linisin yung ano. You like your new turtle? Yeah. What is the name? Ano? Ano mo? Huwag mo ilalaglag ah. I'm not gonna bite you. Don't drop.
Hatid na natin si Prime sa school. Prime is going home. Meron nyo tayo ng business. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.